Tututukan ng House Quad Committee ang mga issue hinggil sa extrajudicial killings sa pagpapatuloy ng kanilang pagdinig sa Biyernes. Samantala, ang iba pang komite naasang magdaraos din ng kanilang kulong at investigasyon kahit pa nakaka-session break ngayon ng Kongreso. Yan ang ulat ni Mela Lesmora. Kasado na ang panibagong pagdinig ng House Quad Committee sa Biyernes. Ayon kay Quadcom Lead Chair Robert Ace Barbers, pagtutuunan nila ng pansin ang mga issue ukol sa umunoy extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon. Bagamat maaari pa ring maungkat ang ilang usapin patungkol sa illegal drugs at illegal pogos. Yun nga, sunod-sunod lumalabas kasi yung mga witnesses. At dahil dito, merong mga developments na mangyayari. That's why we scheduled this. No? And then maybe next week, balikan ulit natin yung drugs and then yung pogo naman bago tayo siguro mag-resume. Sabi naman ni Quadcom Co-Chair Bienvenido Abante Jr., bukod sa iba't ibang personalidad, inaasahang may mga harap din sa pagdinig ng mga kamag-anak mismo ng mga umunoy biktima ng EJK. Sa dami ng mga usaping sakop ng Quadcom hearings, tingin ni Abante posibleng umabot pa sa 20th Congress ang talagayan ukol dito. Iimbitahan namin yung mga non-government agencies tulad ng Center for International Law, yung Free Legal Assistance Group, yung NUPL, alright? At yung mga relatives ng mga EJK victims, of course, during the implementation of the war on drugs, particularly doon sa Cebu City when Colonel Garma was the chief director, no? Kamakailan lang, iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kahandaan niyang humarap sa Quadcom hearings. Welcome naman ito sa joint panel pero sa Biyernes, inaasang hindi pa siya kasali sa mga sasalang sa talakayan. Samantala, ilan naman sa mga sinisiyasat sa Quadcom, pati ilang personalidad na naharap sa patong-patong na kaso, naghain pa ng Certificate of Candidacy para sa eleksyon. Para kay Abante, napapanahon na para silipin ang mga patakaran ukol dito. Some people are making a mockery of this election. Palagay ko nakikita naman ng taong bayan yan. We will look into it na kung may kaso ba yan o talaga matindi ang kaso. Inaano natin yung matindi yung kaso na pwede na sabihin natin na hindi na pwede tumakbo. Bukod naman sa Quadcom, sa susunod na linggo, inaasang ipagpapatuloy rin ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang kanilang talakayan ukol sa mga issue sa budget utilization ng Office of the Vice President. Maging ang binuong small committee ng Kamara na nakatutok sa individual amendments sa proposed 2025 national budget. Inaasahang paplansyahin na rin ang mga nilalaman ng panukala sa mga susunod na araw. Sa susunod na buwan, nakatakda namang muling magbalik sesyon ang Kongreso. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.